Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So Pisces, this is love reading for the month of April para sa inyo, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers na mga Pisces, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, Pisces, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So anyway, Pisces, ano ba yung pwedeng mangyari in the month of April for your love life? And tignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon sa inyong love life. So I'm going to pull an oracle card. This is a Heart's Hidden Secrets oracle card. So let's see. From your person side. Heart's Hidden Secrets oracle card. What is happening right now? Oh, beauty, charming, graceful, kind-hearted. This person, I think, attracted siya sa'yo. Really, Pisces are beautiful people talaga. They are very lovable people, sweet, and in their positive ways. So anyway, let's see about this oracle card, Island Time Wellness oracle card on your side. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, working on it. Feeling ko kasi, Pisces, eto nakukuha ko sa oracle card. This is a new person. New person who is attracted on you, could be. And, ikaw nasa point ka din ng pag-move on ng buhay mo, inaayos mo yung buhay mo ngayon nung dumating to siya sa'yo. Ano ba yung pwedeng i-confess ng person na to sa'yo? Ano yung gusto niyang i-confess? I feel I like you. See? Can see right through me. I feel like, and ito pala. I feel like you can see right through me. So, this could be a new person, Pisces. Ano yung pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo, Pisces? I wish things could be different. So, kasi nga feeling ko dito, nasa point ka ngayon ng buhay mo na might be moving on, inaayos mo to, and might be healing, could be like that. So, kaya siguro sinasabi ng person mo na sana hindi ganito yung pagtatagpo natin or pagkakilala natin. Sana kung ako lang yung unang kilala mo, sana hindi ka sana nasasaktan ngayon. Parang ganun, I wish things could be different. So, tingnan natin, Pisces. What is happening right now? Dami. I only need 3 cards, please. See? Etong person na to, who really like you. Eh, nasa point ka ngayon ng changes sa buhay mo.
Could be sa point ka na desidido ka na muna talaga na mag-move on muna or mag-heal muna. Kumbaga, desidido ka muna talaga sa buhay mo na mag-stay single ka muna talaga nung dumating tong person na to sa buhay mo. So, nung dumating siya sa buhay mo, dito sa point na to na nasa ano ka na, ano ba yung gagawin ko? Parang mag-move on ba ako or asikasuhin ko to or whatever. Ano ba tawag dito? I-entertain ko to. So, parang hindi ka makapag-decide this time. But this person is really like planning. This person is really may plan na to siya sa'yo. Siguro during those time, itong person na to, tumahimik lang talaga to siguro muna nung time na alam. Siguro kilala mo na to. Other friend mo na to or basta kilala mo na to. Kasi binigyan ka niya ng space eh. Parang nung time kasi na medyo bigo ka pa talaga. Is nagpaplano na talaga siya na gumawa ng action towards you, but then hinayaan ka niya na maghilom, could be bigyan ka ng space na mag-isip na maayos or whatever bago siya mag-offer sa'yo ng new beginning or love dito. So feeling ko kilala mo na to siya, and siguro hindi mo lang siya masyado napapansin, mga ganong mga bagay. And itong person na to, nasa point kasi talaga siya dito na iniobserbahan ka na din talaga niya. So, nung time na inaayos mo yung sarili mo, nung time na bigo ka pa talaga, nung time na very sensitive ka sa mga bagay-bagay, chinecheck ka lang niya, kamuga, ina-observe, i-stalk ka lang ba talaga niya, o kinukumusta ka lang niya, pero wala pa siyang sinasabi, wala pang mga anything. Pero parang this time, siguro nagparamdam na talaga siya, kasi nandito na yung beauty, charming, kind-hearted, so nagpaparamdam na siya dito. And then, I feel like you see right through me. I wish things could be different. Sana kung ako na lang yung pinili mo, sana hindi ka nasasaktan ng ganun ngayon. So, let's see. Paano mo ba to siya nang kilala? Isa lang nakikita ko dito. Parang andun sa trabaho. Pwedeng sa trabaho or yeah. Kasi yun yung nagigets ko eh. Work, job. Parang yun yung dun ako, yun yung nabivisualize ko na words. So, itong person na to, may gusto na talaga to siya dati pa sa'yo. Kumaga, pinipigilan lang talaga niya to. Kasi nakikita niya sa'yo, sobra kang focus sa yung career, sobra kang focus sa trabaho mo. Nakikita niya sa'yo yung parang determinado kang tao. Pero nakikita niya din sa'yo yung nasaktan ka, yung nasasaktan ka sa mga nangyayari ngayon. Nakikita niya din yun sa'yo. So, nung time na nakita ka niya na ganito, parang, alam mo yung gusto ka na niyang lapitan or gusto niya nang magpahiwatig pero hinayaan niya muna. Kasi parang hinayaan niya muna na siguro maghilom ka or something. So, hindi pa kayo totally nag-uusap masyado nitong person na to. Hindi kayo close ng person na to. Pero feeling ko either magkatrabaho kayo nito or siguro malapit lang to sa trabaho ninyo or something. Hindi kayo ganun ka-close, pero may gusto na to siya sa'yo dati. Dati pa. See? May balak na siya talaga mag-offer sa'yo. Feeling ko nga baka, siguro nung time, siguro may time na nagkaroon siguro ng mga group. Sa work siguro, mga
siguro nangape sa labas or whatever, saan ba kayo nagkita, ano-ano yung mga group sa trabaho, nag-usap-usap, meeting ba or whatever, hindi ko na alam. Basta may na-visualize ako ng mga groupings na maganyan-ganyan. Nakita ko dito, parang nag-ano na to siya eh, parang nagpapahiwatig na siya, in a way, pero binaliwala mo siya. Kasi nga nasa point ka dito na hiwalay ka, nasasaktan ka, na-betrayed ka ng someone. So, nung time na nakikita niya sa'yo na nare-rebuild mo na yung sarili mo, na kapag focus ka na kahit papano sa trabaho mo, kahit papano nagiging okay ka na, doon ka na niya kinausap dahan-dahan. And parang showing you that I'm just here for you, ganyan-ganyan. Di naman siya sure na sasagutin mo siya eh. Andun lang siya sa point na support lang siya. Parang, kung ano man, nandito lang siya para sa'yo, ganyan-ganyan. So, ano ba yung nararamdaman talaga ng person na to sa'yo? Hindi mo lang to siya napapansin kasi focus ka ata sa ex mo. Sa nangyari sa'yo, gusto mo munang mapag-isa, gusto mo munang mag-move on, ayaw mo nang kausap siguro ng mga entertain na ganitong mga panliligaw. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? See, this person, pagdating sa'yo, sobrang happy niya. And very proud siya sa mga ginagawa mo, sa achievements mo, ganyan. Sobrang happy niya, sobrang ano siya sa'yo, into you talaga. And willing talaga siya mag-offer sa'yo ng love, magpatuloy, to do some action, to offer you victory, to offer you new beginning. Andun lang sa point na siguro may fear lang siya dito of ano yung masasabi mo. Baka hindi mo siya type, baka bad trip, mabad trip lang siya, ganun. I mean, no, hindi siya yung mabad trip, baka mababad trip ka lang sa kanya, baka hindi mo lang siya sasagutin. Ito yung iniisip niya, yung judgment. So, nag-antay lang siya dito, parang nag-antay lang siya ng right timing, right sign, kung kailan, right sign from you, pag mararamdaman niya siguro na medyo kaya na, carry na, feel mo na din, so pagpatuloy niya na din, mag-e-effort naman to siya eh, kasi alam mo, pagdating sa'yo, happy talaga siya, and parang may nakikita talaga siyang future with you. I feel you like you can see right through me. Parang nakikita niya to, kaya lang hindi lang talaga siya sure kung tatanggapin mo siya or hindi. So, sobrang ano siya, inspired siya pag nandyan ka. So, crush ka talaga nito. Gusto ka talaga nito. So, ano naman yung nararamdaman niya para sa person na to, Pisces? I don't know kung may nararamdaman ka pa para sa kanya. Okay. See? Diba sabi ko? Yun pala, hindi pa ako naglapag ng bara. Hindi ko naramdaman na yung feelings mo, Pisces, para sa person na to. Kasi feeling ko, nothing. Hindi ko naramdaman yung excitement. Di sa same sa naramdaman ng person na to sa'yo. Nakaramdam ako ng happiness. Nakaramdam ako ng excitement. Sa'yo, nung time na nagtanong ako na, ano yung nararamdaman mo para sa person na to? Wala akong naramdaman. So, kaya sabi ko, parang wala man siguro. Kasi focus ka pa talaga sa pag-move on. You are still rebuilding yourself here with the Hammer card. So, ni-rebuild mo pa yung sarili mo. Eh, nasa point ka na doon nga sa ex mo.
you still want justice about what happened. So, parang masakit pa yun sa you, or trying to move on. Yes, hiwalay ka na. Pero, kahit pa paano, nagmahalan kayo nun ng ex mo. Madami kayo ata ang pinagdaanan nun. Pwede nga baka married pa kayo eh. Kaya nga siguro, concerned siya sa mga sasabihin ng ibang tao dito. So, andun sa point na nag-juggle ka. Hindi ka sure. Alam mo na itong person na to, ramdam mo naman na may gusto siya sa'yo. Pero, hindi ka sure eh. Naku-confuse ka pa sa nararamdaman mo. Kasi sobrang disappointed ka pa. Parang feeling mo pagod ka pa sa mga napagdaanan mo. So, yun yung feelings mo disa. And you just really want justice. Parang gusto mo pa makikita yung ex mo na siguro dumapa sa buhay or ma-karma, ganyan. Kasi nandun, nasa point ka pa, nakafocus ka pa dun eh. Naayos mo pa yung sarili mo. So, wala pa about sa person na to. Pero napapansin mo na siya. Siyempre, Pisces, malakas yung intuition ng mga Pisces eh. So, ano ba yung zodiac sign na nakikita ko dito? I can see here Taurus, Aquarius, Virgo, Capricorn, Leo. I can see you might have Libra or Taurus in your chart, Pisces. Check your placements. You can see here also Aries sign. You might be dealing with Aries or Taurus or Capricorn. So, meron ding Libra. So, you might also have Aries, Sagittarius, Leo in your chart. Check your placement, okay? So, tignan natin. Ito pala. Or you might have Capricorn in your chart. Check your placement. So, tignan natin kung ano yung pwedeng mangyari this month of April sa sitwasyon na meron kayo dito. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung pwedeng mangyari this month of April for you, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Nourish, self-growth, self-focus, soul-finding. So, nandun ka pa rin sa point na ganun. So, eto yun. So, even this month of April, feeling ko, andun pa din. Kasi si Pisces, very emotional na person yan. Sensitive sa lahat ng sensitive zodiac sign si Pisces. Siya yung pinaka-last kasi na zodiac sign. So, siya yung very, very sensitive. Iyak na lang yan siya ng hindi niya alam. Kumbaga, every time makakaramdam yan siya ng lungkot or nagpa-flashback siya sa mga memories ng mga pain na binigay ng person na to, naiiyak na lang siya, nasasaktan siya. Kaya hindi madali sa kanya yung ganun lang kadali yung mag-move on. So, let's see about this. So, ito siya. Itong new person na to. Siguro tinatawagan ka na niya, may na-message ka na niya, kinukumusta ka na niya, may love call dito, someone expresses love, or a message of love, thinking of you, letting you know that I'm just here, diba I told you. So, parang nagpaparamdam na siya sa'yo kahit papaano dito, meron ng message, nagpaparamdam na siya dito sa'yo. So, anyway, ano yung gustong pwedeng i-confess ng person na to sa'yo, Pisces, this month of April? Let's see. I care too much what others think. I care too much what others think. So, kaya nga nandito sa point, 'di ba, na
concern siya sa judgment na ibang tao. Kasi feeling ko, Pisces, itong hiwalayan na meron ka ngayon, hindi to basta-basta. Like, boyfriend lang. Feeling ko, this is a serious commitment. Pwedeng marriage to. Pwedeng live-in kayo nito. So, pwedeng serious relationship na matagal na kayo. So, concerned din siya sa mga sasabihin ng ibang tao. Baka sa mga coworkers ninyo. Or sa mga, kakilala ninyo. Or, yeah, concerned siya sa mga sasabihin. Kung if ever. So, care, parang, iniisip niya din yun. So, yun yung parang gusto niya i-confess sa'yo. So, ano ba yung gusto niya sabihin sa'yo? I am grateful for the spiritual lesson. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari sa inyo ng person na to in the near future? Okay. So, Pisces, nasa point dito na etong person na to, di ba sabi ko magpaparamdam to siya sa'yo. Dito na tumatawag na nga siya dito eh. Nagpaparamdam na siya sa'yo, nandito lang ako, or I think I love you, like that. But you are, nasa point ka din dito na you are still focusing sa self-growth mo. Sa self mo, self-love, ganyan. So, parang on your part, hindi ka pa talaga totally ready talaga sa new love life. Sino ba naman? Dito pa lang, hindi ka pa nakamove on eh. So, etong person na to, feeling ko, atras din to siya. Or either ikaw yung magsasabi sa kanya na hindi pa ako ready, sorry. Or siya mismo yung aalis dito, emotionally, from this connection, from this relationship. So, parang feeling ko lang ha, madami din siguro siyang naririnig about sa sitwasyon mo na ito may asawa yan, ganyan, baka magkabalikan din yan. Wag mo nang ituloy, ganyan, baka aabot lang sa point na masisira din yung relasyon ninyo, or baka mga negative things sa mga judgment ng ibang tao. So, kaya I care too much what others think. So, and on your part din naman, mas pinofocus mo yung sarili mo sa stability mo, sa trabaho mo, sa responsibility mo. Though this person, andun sa point na he or she really wanted to offer you love talaga. Nag-o-offer talaga siya sa'yo ng love. Sinasabi niya to sa'yo na willing siya talaga, or willing siya mag-antay. And, but then on your part, hindi ka sure sa decision mo. Hindi ka magbibigay dito ng right away na decision sa kung ano man yung gusto ng person na to. Kung gusto niya marinig yung anything about you, ano yung answer mo sa paliligaw niya, ayaw mo pa eh, ayaw mo pang sumagot, wala kang sinasabi, and appreciate mo naman siya, pero parang di ka pa makapag-decide. So, nasaktan siya. So, nung nasaktan siya, parang andun sa point na hindi ka pa kasi naka-move on talaga from this. Hindi ka pa naka-move on, and umiiwas ka talaga dito. Sa totoo lang, iniiwasan mo to. Kasi gusto mo pa talaga na mabuo yung family ninyo eh. So, gusto mo pa rin talaga na mabuo kayo. However, kahit nasa point na you want justice about what this person did, so, gusto mo pa din, however, na magkabalikan kayo. Masakit para sa'yo to. Kasi mahal mo pa yun eh. Mahal mo pa din yung ex mo. So, parang because of this, na-realize siguro ng person mo na, siguro this is a lesson for me to learn. Siguro,
So, grateful na din siya na dumating ka Pisces sa buhay niya. However, since ito yung decision mo, respetuhin ka niya. So, at least he try or she try, at least nagparamdam siya, at least sinabi niya, nag-open up siya sa'yo. So, since andun sa point na hindi ka ready, sa totoo lang nasaktan siya, pero since hindi ka pa din, ayaw ka niyang pilitin sa mga bagay na syempre, ayaw mo. So, umatras din siya dito. So, yun. I can see Pisces is Aries, Sagittarius, Leo. As I said earlier. Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, Gemini, Aquarius. So, Pisces, this is my reading for you for the month of April. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.